Ayan, good morning mga ka-Techwiz. Kamusta po kayo? Panibagong araw na naman po ng Biyernes, panibagong araw ng pagkatuto at paglinang ng panibagong kaalaman. Ayan, so welcome po sa ating mga viewers, no? Sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, sa mga kapwa nating guro, sa mga school leaders at mga stakeholders. Ayan, isang mapagpalang Biyernes ng umaga po sa ating lahat. Okay, ayan meron na po mga nagko-comment sa ating comment section. Ayan si Alexa and Aaron, hello, 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 and Raquel Kanilang, hello, good morning po sa inyo. Ayan, so sige, I do hope dumami pa 'no, yung mga nagvi-view sa'tin ngayon para, mas masulit natin ang live session tutorial na ito ano. Muli welcome po kayo sa Itulay Online Tutorial, okay. So, let me ayan, so, muli ang aking subject na ituturo is yung Computer System Servicing for Grade 11. Okay? And tayo po ay nasa quarter 1 pa rin, subalit tayo ay nasa week 5 na po, no? At ang topic natin for today is all about the basic input output system. System o yung tinatawag nating BIOS. Ayan. Yan, good morning Nadine. Good morning sa iyo anak. Ayan, sige. Ipon muna tayo, gano'n ba 'yun? Mag-iipon muna tayo ng pasara. Anyway, sige, let's proceed na rin. Alright. So by the way, ako po pala si Tutor A from SDO Bataan, ang inyong tutor mentee, for Itulay online tutorial, handog ng DepEd TV and online and EdTech unit, ang Computer System Servicing NC2. 'No? Kami po ay inyong matutunghayan every Friday, ang Senior High School ICT team, 'no? Ako po is ang time slot ko is 9 AM to 9:40 AM. Okay, matutunghayan niyo kami sa Facebook page ng DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo. Gayon din sa kanilang YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV. Yan, yan. Good morning, Jasmine Bernalte from Orani National High School, Maine. Good morning, anak. Thank you for viewing. Ayan, sige. At nawa ay makasama po namin kayo sa humigit kumulang 'no, 40 minutos ng inyong buhay ay hindi masayang. Ayan. Sige, magtutuloy na po ako. So quarter 1, week 5 ang ating, learning competency 'no, is assemble computer hardware. So at the end of tutorial, you are expected to configure computer system BIOS setting and also, uh, uh upgrade and flash a BIOS firmware. So, ayan yung mga mapag-uusapan natin sa pagkakataong ito. Okay. So, siyempre key terms muna tayo kasi, mahalagang importante, 'yan mahalagang importante pa. Mahalaga na malaman natin yung mga tinatawag nating mga difficult terminologies na maaari nating, ma ma ma-encounter 'no, sa talakayan natin ngayon. Adjust ko lang yung ano, yung lightning, ayan. Okay, so una-una si BIOS, it stands for Basic Input Output System, and UEFI is stand for Unified Extensible Firmware Interface. Then we have MBR, the Master Boot Record, and we have GPT, yung tinatawag ng GUID or GID, no? Ayan. GID partition table, no? GID stands for Global Unique Identifier, no? So ano rin siya acronym. Acronym within the acronym, parang gano'n. Okay, and we also have the CMOS, no? The complementary metal oxide semiconductor. And we also have the term firmware. So ito yung mga I think na baka bago sa inyo na mga terminologies, no? Kung kaya't pinauna ko na ibinahagi kung ano ang mga ibig sabihin ng mga
abbreviation or acronym na ito. Alright, sige. Keep your sa mga viewers po natin, welcome po sa mga bagong tutok. Huwag po kayong bibitaw. Comment lang po kayo ng mga inyong pagbati at from time to time naman po nakikita ko 'yan, okay. Sige. So, next slide tayo. 'Yan, the basic input-output system. So, ano ba 'yan, basic input-output system na 'yan? Okay. So, BIOS, ROM BIOS or system BIOS is a chip located on all motherboards that contain instructions and set up how your system should boot and how it operates. So meaning to say, si BIOS, aside from sinasabi natin ito ay isang software, no? Wherein upon the startup ng ating computer system, siya yung software na nag-i-initialize, no? And also, this software resides, no, nakatira or naka-install siya or embed siya sa isang tinatawag nating ROM BIOS or read-only memory BIOS or tinatawag natin ngayong mga flash memory BIOS. Ayan yung nakikita niyo sa picture. Okay? So, ayan yung BIOS chip na hardware. Okay? So, diyan naka-store yung ating mga ah ayan, tinatawag na system instruction and setup like boot record and like system information 'no, diyan naka-store 'yan. Okay? Okay, next. So, ano ba yung mga function ng BIOS or ni basic input-output system 'no? Ano ba yung function niya? Una, meron tayong tinatawag na na pause, okay? So, in pause, the computer tests hardware and make sure no error exists before loading the operating system. Pause stands for, tawag dito, power on self-test. Kumbaga, ipagpalagay niyo na kayo, halimbawa kayo si computer, actually, di ba, ang computer was designed from sa atin as sa human, di ba? Kagigising niyo, no? Bago kayo dumilat, o habang dumidilat kayo bago kayo bumangon 'no, papakiramdaman niyo muna, kumpleto pa ba yung katawan ko 'no? Ay, parang wala ata yung braso ko 'no, namamanhid kasi nadaganan ko. 'Di ba gano'n pinapakiramdaman natin yung ating katawan. So gano'n din ang mekanismo ni BIOS nung tinatawag nating pause or power on self-test. Iche-check niya muna lahat ng hardware input, mga input sa na hardware na nasa system kung nagwo-work properly ba, 'no? Bago siya mag-initialize 'no, bago niya puntahan 'no, yung mga ibang mga drivers 'no, mga ano 'to, mga chip 'no, sa ating computer, motherboard 'no. Para maipasa niya yung mga controls doon 'no, and also hanapin niya yung tinatawag nating bootloader or yung bootstrap loader 'no, which is located sa operating system. At alam naman natin sa operating system saan naka-store yun? Sa ating storage device. It's either, hard disk drive or solid state drive. Nage-gets natin 'no? So, ilo-locate niya si OS ni BIOS after na mag-pause, after i-check ni BIOS yung mga component, sa system kung nagwo-work properly ba, and then dun na siya po-proceed 'pag okey na, didiretso na siya kay operating system. Hahanapin niya na yung bootstrap loader, which is located sa ating hardware na si hard disk o kaya naman si solid state drive. Okay, nage-gets po natin, and also, kung magkaroon ng error hindi muna agad magbo-boot 'yan kay ano, kay OS 'no. Kaya minsan may makikita kayo na mga, boot error. Halimbawa, system date and time, has been reset 'no, may gano'ng error 'no, bago mag-boot yung OS. Kasi upon power on self-test, nakita ni BIOS na, uy, yung CMOS battery pala natin, yung 3 volts na coin type na battery ay hindi na pala nagwo-work properly. So we have to
Ano ba itsura ni ano, eto, bigyan ko yung itsura ni ito yung itsura nung sinasabi kong battery, yan. Teka lang, oops, na-disconnect pala yung ano ko camera, saglit lang, Anyway, dito na lang sa main camera ko. Ito yung itsura nung CMOS battery. Ayan, ayan, thank you Direk, ayan. Yung akala mo ano, barya, ayan. Okey, minsan, ala na pala yan kumbaga, low voltage na kasi 3 volts yan, 3 volts. Eh, sa katagalan usually 5 years ang maximum na buhay ng gano'ng battery. Nasa below more or less 1 volts na siya. So, definitely mare-reset yung date and time mo, 'no? So, makikita ni boss yun, "Uy, ah, ano na, excuse me, hindi na working properly yung ating CMOS battery." Okay? Ayan, good morning, Arvin Mendoza from Orani National High School, Maine, and also kay Robic Pajardo ng Pagalanggang National High School, CSS. Ayan, good morning sa inyo, happy viewing, 'no? Yan. So, after mag-boot ni Bootstrap Loader, yan. So, BIOS or CMOS setup, configure the programs that allows you to configure hardware settings, including system settings such as computer passwords, time, and date. Yun nga sinasabi ko, isa sa function ni BIOS, no? Dito natin iseset yung ating system date and time, and then yung ibang mga hardware components natin, pwede nating i-adjust. And dito rin ginaganap yung tinatawag nating overclocking, no? Yung sa mga gamer dyan, no? Familiar sila dyan. Okay, sige. By the way, shout out pala kay Sir Ismael Balana ng Computer System Servicing NC2 Facebook page for allowing me to use his materials, no, intended sa ating aralin ngayon. Yan. Thank you, Sir Ismael, for your generosity. Yan. Yan, so ngayon meron tayo kasing two types of BIOS. Meron tayong tinatawag na legacy BIOS, no, and then later yung tatawagin nating UEFI BIOS. So dito muna tayo sa legacy BIOS. Ayan, good morning Neil Macabulos. Yan, so ang legacy BIOS. Yan, excuse me, nadigay ulit ako. Ayan. So, older operating system talk to hardware through the BIOS. So, ano yung mga older operating system? Ito na yung mga Windows 7, no? Below, no? So, ang pamamaraan nila na para makakonect doon sa mga hardware components na ng computer system is through the BIOS muna. Okay? And another thing, ang legacy BIOS kasi kaya hindi na siya widely used nowadays ng mga computer manufacturers, it's because of its limited hardware support. Para kasi ang limit niya lang na kaya i-support halimbawa sa pagdating sa storage capacity is nasa below 2 terabytes below, no? Kapag yung hard disk mo or storage device mo na gagamitin sa computer system is more than 2 terabytes yung size, hindi ka puwedeng mag-legacy BIOS, okay? And also, as you can see, direct paano nga po, pa-full screen. Ayan, as you can see sa interface natin, 'no, ng ating CMOS setup utility or yung tinatawag ng BIOS, 'no, huwag kayong malilito diyan, CMOS stands for kanina yung sinabi ko, yung complementary metal oxide, semiconductor. Ito yung hardware, yung pinakita ko sa inyo yung chip, 'no? And and si wait, ano yan? And si CMOS setup utility na nakita niyo nga, ito yung tinatawag nating legacy BIOS, 'no? As you can see, parang very ano ba, hindi siya gano'n ka-interactive tignan, 'di ba? So, ayun lang naman yung mapapansin natin kay legacy BIOS, 'no, yung limited hardware support kasi when it comes to hard disk capacity, below 2 terabytes na hard disk lang yung kaya niyang i-boot. What else? Yung mga older operating system from Windows 7 pababa, 'no?
Iyon yung kaya niyang i-support. So, kailangan naka-legacy BIOS tayo ron, okay? Yan, good morning Jane Kenelyn Bantigue from ONHS Maine. Good morning sa iyo. Okay? So that is legacy BIOS. But still, legacy BIOS is still supported by some computer manufacturers. So meron dalawang BIOS sa isang setup, merong legacy BIOS at meron din UFI, kung hybrid. Okay? Next. We also have the new technology or newest, actually di na siya newest kasi it's been around since 2000 something, no? So the Unified Extensible Firmware Interface o yung tinatawag nating UEFI. Yung iba tawag rito UFI. UFI, di ba? Yan. So, ano ba yung kaibahan ni UFI bukod dun kay Legacy BIOS? As you can see, yan. Thank you, Direk. Sa interface pa lang, 'di ba? Meron ng mga moving pa, no? Ayan. So, ang kagandahan rito kay UEFI BIOS, it can boot from drives of minimum of or hindi naman minimum of up to 2.2 terabytes or larger. In fact, the theoretical limit is 9.4 zettabytes. So that is the site of internet information, no, sa buong mundo. And also, it uses the GPT partitioning scheme instead of MBR. Kay Legacy kasi, dahil nga sa limited storage capacity support ni Legacy BIOS, that's why mostly ang partition table na ginagamit natin sa mga hard disk is yung MBR or the master boot record. No? Kasi si MBR partitioning scheme talaga yung naglilimit, no? When it comes to legacy BIOS. But with UEFI, we can use the GPT or the grid partitioning table for a larger, a what you call this, a storage capacity. And also in UEFI, we have the so-called pre-boot environment. Okay? Meaning to say, pre-boot kasi hindi pa tayo, for us to be able to use effectively and efficiently our computer system, di ba kailangan natin yung operating system. But here, in UEFI, we have the so-called pre-boot environment. No, ano ba yung ika nga, advantages ng having that pre-boot environment. Okay, bago yan, babati muna tayo. Hello, Rainier Manalansan. Good morning sa iyo from Pagalanggang National High School. And kay Tutor Bell, good morning, Tutor Bell. And kay JM Manalansan ng Pagalanggang National High School, good morning sa inyo, anak. And to Eliza Velasco, yan, from ICT 11 ng ONHS Maine, welcome. No? Hindi pa kayo late, kayo mag-alala. Pwede kayo mag-replay. Yan. Okay. So going back, so ano nga ba yung something special rito kay ah pre-boot environment? Of course, dito kasi for us to be able to connect to internet, to run certain diagnosis, and to have what you call this troubleshooting, no, in our computer system, especially in firmware, we don't necessarily to boot our operating system. Dito pa lang, using our UEFI BIOS utility interface, we can connect to internet. Yes, tama. For us to run some troubleshooting, and also, for example, if there has been something misconfiguration, no, sa ating BIOS setup, through online diagnostics, it can connect directly to internet na makakapag-run tayo ng diagnostic and proper what you call that repair solution, 'di ba? Ayun ang kagandahan kay UEFI, may pre-boot environment. And also, pwede mo i-select yung mga settings niya using mouse cursor. Yan yung maganda sa mga UEFI, no? Kasi dun kanina rito kay Legacy BIOS, manual 'yan. Sa keyboard ka, sa up, down arrow ka magko-control, eh. But unlike here, in UFI, it's very, friendly na kanyang interface, 'no, napaka-user friendly niya. Why? Kasi you can access, you can click all the necessary, menu diyan using your, mouse cursor, okay? As you can see, napaka-interactive kasi
yung temperature, yung voltage ng bawat component, you can see it, yung percentage, and then yung fan 'no, meron pa diyang mga nag-a-animate 'no. Ayan, sige. Good morning, Emmanuel. Owel, CSS Gates from Pagalanggang National High School, ayan. And also to Bea Jane Libanan from ICT 11 Management. Good morning sa inyo. Ayan, okay? Sige, sunod tayo. So, okay. So, yung sinabi ko kanina, a BIOS is a non-volatile BIOS memory or a flash memory. So, this is where we store the BIOS configuration and it is what we call the CMOS or the complementary metal oxide. Ayan yan. And flash memory. So, ito yung CMOS battery natin. Ayan. Minsan yung sinasabi natin, ano yan, tawag dito? CMOS battery tawag pero sa totoo lang, battery siya na ang pina-power niya yung complementary metal oxide na semiconductor na chip, 'no, okay? Para ma-retain yung actual yung real-time date and time setting. 'No, 'pag tinanggal mo kasi 'yan, automatic mare-reset. So you have to configure it manually pa sa ating BIOS utility. And we also have our flash memory chip. Ayan, nandiyan. Okay? So that is the non-volatile. Non-volatile means even if the electric power is lost, still the information in it, no, ay mare-retain, no? That's why we call non-volatile. Yung mga volatile and yung mga katulad ng RAM or random access memory na kapag nag-shutdown yung computer at inon mo, automatic yung mga niraran mong program, yung ina-access niyang applications mawawala. Alright? Okay tayo, non-volatile BIOS memory. Ayan yun, yung ating flash memory chip. At ang ating coin battery na tinatawag, no? Si CMOS battery, siya ang nagpa-power sa ating CMOS. Okay, para ma-retain yung date and time. Alright? Sige. Clear tayo dun, ha? Next. Yan, so punta na tayo sa BIOS configuration. So paano ba ina-access yan, sir? So how are we going to launch the system setup or tinatawag nating BIOS utility setup, no? So meron tayong certain key na dapat i-pre-press. So magkakaiba to, depende sa laptop or sa desktop na gagamitin nyo. So most commonly is yung delete key, F1, F2, F10 or yung combination ng control key plus S or control key plus alt plus L plus S. Ayan. Hindi yan sabay-sabay, isa-isa lang. Halimbawa, si delete. Try mo yan. Or kaya mo si F1, or kaya mo si F2, or kaya mo si F10. No? O kaya man yung combination ng control S. Kaya man yung combination ng control alt S. Hanggang lumitaw yung ating BIOS utility interface. So, papakita ko sa inyo yung video. Ito, video ko talaga to. Yan. Direct. Yan, so ito pine-press ko yung F10 para ma-access ko yung BIOS system, yung BIOS na tawag namin BIOS setup, sorry. Yan. So as you can see, nagkaroon siya ng error, 'di ba? Boot device not bound kasi dito during this time tinanggal ko yung hard disk. So chine-check ko nga yung ano niya system. Ayan. Yan, so ito yung itsura ng actual na na BIOS setup utility, no? Na I think this is HP. Ayan, as you can see, andiyan yung system information, no? Andiyan yung system time, no? Yung product name, no? Yung product number niya, yung processor speed, ilan yung memory naka-install, no? And then yung BIOS version. Ayan, yan. Good morning, Rainiel Alvarez Aragon. Happy viewing, Nak. Okay, so ito yung tinatawag ng mga system information. Okay, proceed tayo. And also this, alam ko kasi ano, may binabago ko ritong ano, mga configuration. So ayan, makikita niyo diyan sa video. So ito yung main tab, no? Meron tayong security tab, we have system configuration tab, and then yung exit. Ayan. Okay? Fast forward natin.
Ayan, tapos ayan, binabago-bago ko na sa security, ah, ayan. Boot options, ayan, isa sa mga dapat ito yung primary purpose natin ba't ina-access natin yung, BIOS setup utility, hahanapin natin yung boot configuration kasi kung lalo na kung mag-i-install tayo ng bagong OS, yung tinatawag nating reformatting process, na kailangan ang naka-first boot yung ating USB and then second boot natin yung ating hard disk or yung storage device natin. Then, you also have to disable yung secure boot niya 'no. So, mostly naman, ano naman yan blanko yung password. So, kailangan niyo lang mag-enter ng blank password. Then that's okay. Then ano lang, save niyo lang. Save niyo lang yung settings, okey? So, ganyan na tayo mag-configure ng BIOS, okey? Ayan. So, si legacy support, in-enable ko sa procedure na yan, then exit, okey? Ayan. So, those are the basic, techniques and procedures kung paano natin i-a-access yung BIOS configuration, 'no? Turn off muna. Once ma-turn off na ma-turn on natin yung ating computer system, dun na natin i-press yung key. Kung delete man yan, F1, F2, F10, 'no, depende, search niyo na lang sa Google. Okay. And also, ano-ano ba yung mga kino-configure nating component na information doon sa ating BIOS utility setup, okay? Of course, we have yung random access memory, no, yung RAM, check natin yung voltage niya, yung information, yung hard disk or solid state drive na information natin, check natin kung enough ba yung voltage na nare-receive niya. We also have yung optical drive, no, yung mga DVD, CD-ROM, and also our CPU, no, and dito natin kino-conduct yung overclocking, no, diyaan, no, click mo lang yung exit advanced mode, tapos hanapin mo na yung tab kung saan mo makikita yung CPU information. So, you can o you that that will lead you for its overclocking. Okay. 'Yan. 'Yan. So, ngayon, since you already know na kapag upon installing tawag dito, an operating system, yung tinatawag na formatting. So, kailangan yung una natin iko-configure 'no, yung ating BIOS, setup 'no. Kailangan makita natin kung ano bang mga yung mga information sa loob niya 'no, ng system, kung ano yung CPU, ilan yung RAM. 'No, kung may nakalagay ba na hard disk drive or storage device kung saan natin i-install yung operating system natin. And then we can also, what you call this, manipulate the, boot options, 'no? Kung ano yung primary boot na iuuna natin, yung USB ba, kung saan naka-store yung ating yung installer na OS natin, yung bootable USB natin, followed by yung, storage device. Okay, now, we're going to talk about the installation of BIOS upgrade, 'no? Ito yung tinatawag nating, firmware upgrade or yung flashing, firmware, 'no? Meron tayong dalawang pamamaraan, 'no? It's via software method and via hardware method. Now, bakit ba tayo nag-i-install? Sir, bakit po ba kailangan ang BIOS upgrading? 'No, yung firmware yan, ina-upgrade natin yung pinaka-software. Kasi, ah, may mga certain bugs kasi na na-experience lalo na yung mga gamers, lalo yung mga latest, motherboards, 'no? So, yung mga ano nila, yung mga technical support 'no, se-search mo lang dun sa website ng corresponding ano mo, ah, motherboard manufacturer. So you will be able to download the latest, ah, BIOS, update, firmware update or upgrade. Now yun nga, sabi ko kanina,
puwede mong gawin 'to via software or puwede mong gawin via hardware, 'no? So, basically, ang most common na ginagawa is yung software method. Pupunta ka lang dun sa tawag dito, sa website ng iyong system manufacturer and then ise-search mo lang dun yung model ng computer system mo and then check mo sa downloads kung nandun ba yung may BIOS, latest BIOS update na for upgrading. So, da-download mo yung isa yung executable program, 'no? What else? Ah, ano ba ang nagiging minsang senyales na kung ang isang computer system ay corrupted yung firmware at bakit nangyayari yun? Kasi minsan hindi success yung pag-upgrade, 'no? Tendency, ah, nag-upgrade siya, nag-download siya ng executable program from the legitimate ano naman website ng kanyang system board. But, it so happen nung pagka-update niya and then nag-restart siya, ano na lang, minsan nagpa-power on, repetitive yung power on and off ng computer system niya o kaya man naka-power pero walang display, ayan. Isa sa mga senyales na corrupted yung OS mo, ay yung OS, yung iyong BIOS, firmware, 'no? So, kailangan dun kung di mo na na-o-open, so puwede kang yung dinownload mo executable program kung supported na ma-install mo 'yan using USB, so kailangan may separate kang computer system. Dun mo gagawin yung proseso na 'yan and then i-insert mo lang sa USB port ng computer system mo. Then may mga certain, keyboard key ka lang na kailangang i-press for you to be able to run the BIOS firmware upgrading BIOS software. 'No? And also we have the so-called hardware method. This is the procedure we are going to extract the BIOS chip from the board and use special reprogrammer tools for firmware flashing. So kakailangan mo diyan ng tools, yung reprogrammer and also ida-download mo yung firmware, yung pinaka-bin file na tinatawag 'no, ng ating BIOS firmware. So ito yung example ng video. Ito isa 'tong gaming PC 'to kung di ako nagkakamali. Ayun ang nangyari dito, in-update niya 'no, yung nag-download siya ng executable program 'no, ni-run niya sa computer 'no, nagra-run niya 'no, from operating system. Then after updating 'no, pag-restart niya, wala ng display. So sabi ko tinanong ko muna siya, "Ano ba yung huling ginawa mo?" Yun nga daw nag-update siya ng BIOS. Sabi ko, okey corrupted yung BIOS nito. Tinatawag nating na-brick yung BIOS. So, kailangan diyan i-extract pa natin yung, kanyang BIOS chip, 'no? So, kayo kung nagsisimula kayo sa industriya ng CSS, isa sa mga, special skill, 'no, na kailangan niyo 'tong matutunan yung pagfa-flash ng, BIOS firmware, 'yan. So, kumuha lang ng long nose, ayun, ah, i-extract ko or huhugutin ko yung bubunutin ko. 'Di ba para tayong dentista, hugutin natin yung BIOS chip na 'yan. Okay, good morning Ririn MO. Yan, good morning sa'yo, happy viewing. Ayan, 'yan. So, ayan yung BIOS chip, then ilalagay ko yan dun sa reprogramming tool. By the way, kapag tinanggal niyo yung BIOS chip, tatanggalin niyo rin yung connection ng CMOS battery, hindi ko na lang kasi napakita sa video. Ito yung ginagamit nating, reprogrammer, ayan, si RT809F serial ISP reprogrammer, ayan. Ang brand niya is iFix. So, nagkakahalaga yan more or less nasa pinakamura ata niyan 2,500 'no? Hindi pa kumpleto accessories nun. Eto nabili ko sa isang MacBook repair specialist kay Sir Rian Coriel 'no. It comes with ano na, collection of BIOS firmware bin ng iba't ibang board, ayan. Ayan, so ayan ilalagay niyo diyan yung BIOS firmware. Then ayan, may yung ating reprogrammer, may corresponding ano yan, software 'no, ida-download niyo kaya man minsan yung reprogrammer na yun may kasama na rin namang CD, okey? So, you have to double check kung anong
kung ano yung code ng ating BIOS chip, i-check mo yun sa internet, i-download mo yung corresponding firmware ng BIOS chip na yon mula dun sa website ng inyong system board. Okay? Tapos, dito naman sa software, yan, ise-search mo yung brand ng BIOS chip na yun and then yung model niya. Okay? Yan, tapos, yan, I think, tapos ko na siyang i-reprogram. Tapos, ibabalik ko na lang din siya. Ayan. See to it na tama yung positioning ng meron niyang palatandaan guys, mga ka-tech quiz. Ayan, kung makikita nyo, ayan, meron tuldok. Diyan magsisimula yung pin 1. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May palatandaan naman eh. Ayan o. So, dun yan. Okay? 8 pins lang naman yan usually yung mga BIOS chip natin. Ayan. So, kinabit ko na siya. Ayan. So, power on. And then, after that, and voila. Diba? Nag-display na siya. Ayan yung ating BIOS utility setup interface. Lumitaw na. Ayan. Okay. So, konting ano lang tayo dyan. Konting adjustment lang. Ayan. So, ganyan, no? So, yung singilan dyan, ang pinakamaliit, pinakamababa is 1.5. So, syempre, di naman biro yung presyo na ginamit mo sa pagbili ng tools, syempre. Yan. So, okay na siya. Okay, so ayan, nag-boot na yung kanyang operating system. Ayan, masaya na yung ating niyan, client. Alright? Yun. Okay, so ganoon ang pagko-configure ng BIOS setting at ganoon ang pag-i-install ng upgrades. So meron tayong dalawang method, software method and hardware method. Okay. Ngunit mahalagang paalala, bago tayo mag-upgrade, unang-una kailangan ma-identify muna natin yung ating current BIOS version, no? Halimbawa kung mag-upgrade ka using what you call this, via software method, so identify mo muna ano ba yung ano ba yung current BIOS mo. Para magawa mo yon, no, kung naka-Windows ka, press mo lang yung sa keyboard mo yung Windows icon plus R para mag-o-open na tong run dialog box. Yan, yung nakikita nyo sa screen. Direct pa pa full screen. Yan, thank you Direct. Tapos ita-type natin diyan MS-Info32 then okay. Ayan, tapos lilitaw na yung system information. So diyan mo na makikita, hanapin mo yung BIOS version date. Ayan. So ang aking BIOS manufacturer ay si AMI BIOS or si American Megatrends Incorporated. Ayan, tapos andyan yung version. Yan, so it was updated last October 26, 2020. So kung gusto kong i-check kung meron ng updated BIOS firmware, so pupunta ako sa website ni American Trends. Then i-search ko lang yung board system manufacturer. Ayan, si Tongfang Computer Company. At ang system model ko is si Kobe. Yan, di si Kobe Bryant. Sumalangit na si Idol. Ayan. Okay, what else? Read the documentation, no? Ugaliin niyo magbasa, guys. I-check niyo kung ano yung mga possible na maging effect nung upgrade ng firmware na 'yon. No, nasa website naman 'yon, no? May mababasa naman kayo lagi ng mga ng mga tawag nito, warning, something gano'n na caution, okay? What else? Before upgrading, see to it na may reliable power source kayo, no? Kung laptop, kailangan naka-plug in ang inyong AC/DC adapter, yung tinatawag natin charger, and be sure that the battery is full. Okay? And sa desktop,
Mas okay kung meron kayong tinatawag na UPS or yung tinatawag nating uninterruptible power supply. Ito yung tinatawag nating battery pack para mawalan man ng kuryente, magkaroon man ng power interruption at nasa proseso kayo ng pag-a-upgrade ng firmware ay hindi kayo, ah tinatawag na ma-break yung katulad ng pinakita kong video kanina, yung kasi naging unsuccessful yung software method niyo. So, software method na upgrading niya ng firmware ng BIOS. So, tendency, kailangan nating mag-hardware. So, binanggit ko na sa inyo yung presyuhan, pinakamanipis na ang ₱1,500 na singilan 'no, sa mga no display 'no, dahil sa corrupted firmware na BIOS. Okay. So, I do hope na nabigyan ko kayo ng hindi man malawak ay kundi malinaw na kaalaman 'no, sa bahagi ng computer system na BIOS 'no, na hindi lang siya basta-basta pagko-configure 'no, kailangan din natin siyang i-update, okay. Para yung mga updates din operating system natin 'no, nagja-jibe sila in other computer component, okay. So, what are the questions do you have in mind? So sabi ni Facebook, what's on your mind? Si Crush, sir. Si Crush ba? Sige, comment down your crushes. Your question. Sorry. Ayan, sige. Tandaan, kapag si teacher kapag si students or si learners walang tanong, si teacher ang magtatanong. Okay, sige mga ka-tech quiz. Ayan. Ayan. Keep your comments coming, ha? Ayan. Sige, punta na tayo sa quiz time. Ayan, magki-quiz na tayo. Mga ka-tech quiz, mga minamahal namin tagapagtangkilik at tumututok sa ating programa. Yan, maganda-handa na po para sa ating quiz. So, number 1, what does UEFI stands for? Ano daw ibig sabihin ng acronym na UEFI? Sige nga. Ayan. So, UFI stands for Unified Extensible Firmware Interface, which was standard by Intel company and then naging ano na siya, naging standard na when it comes to system manufacturing sa BIOS standard na gumagamit na ng UFI. Ayan. Okay. Next, number 2. What key or keys are used to launch the BIOS utility setup? Ano ba yung mga pinipindot natin na key? A, delete key. B, F1. C, F2. D, all of the above. Ayan, correct. D, all of the above, di ba? It's either you can press delete key, F1, F2, F10, combination of control plus S, combination of control, alt plus S. Yan. Those are the possible keys for you to be able to launch the BIOS utility setup. Na para makasigurado kayo, you can search the internet, no? Type nyo lang yung system model ng i-configure yung computer system, then followed by how to launch the BIOS utility setup of this kind of computer system. Okay. Next, number 3. Settings like your computer's hardware configuration, system information, date and time, and boot order are located here. Saan kaya nakalocate yan? Yan. A, system recovery. B, system diagnostic. C, setup, BIOS setup. D, operating system. Ha? So ba natin ma-access yan? Yung mga configuration na yan. Okay, very good, si Robic. It's letter C, BIOS setup. Very good. Next, number 4. BIOS configurations are stored in a non-volatile memory chip. Is it true
or false? Yung BIOS configuration daw natin, naka-store nga ba sa isang non-volatile memory chip? Is it A, true, B, false? Yan, very good. Galing ni Robic. It's true, 'di ba? Naka-reside si BIOS chip, yung ating configuration isang non-volatile memory chip. Okay? So tama, very good, true. Galing. Thank you, Jane Kenelin. Next, number 5. You can change the boot priority device both in legacy BIOS and UEFI. Is it true or false? 'Di ba meron tayong two types ng BIOS, yung legacy BIOS and the UEFI BIOS. No, ang tanong rito, parehas pa daw ba nating ma-change yung boot priority both in legacy and UEFI BIOS? Is it true or false? Okay. It's letter A. True. All right. So, ganun. Natapos na ang ating session for this Friday. Muli kami ang inyong Senior High School Information and Communications Technology Team na pinangungunahan ng aming tutor mentor na si Tutor Pau para sa programming at ako ang inyong lingkod si Tutor Drin or Tutor A for CSS, and we have Tutor Bell for programming, and we have Tutor Lon for CSS grade 12. Alright. Ayan, so muli ako po ang inyong tutor A ng Computer System Servicing NC2 Senior High School ICT. Matutungan niyo po ang aking tutorial for CSS NC2 for grade 11 tuwing Friday, alas 9 alas 9:40 ng umaga, live dito sa DepEd EdTech Unit. DepEd tayo at sa kanilang YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd EdTech